So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is PJ Vergara of Linyada ng Mamay. So andito ulit tayo upang sagutin ulit ang inyong mga katanungan sa comment section. Kaya mga kamanok, mga newbie, mga baguhan, ito na yung pagkakataon ninyo na magtanong sa comment section at pag nabasa ko yan, sasagutin ko po yan ng maayos. So ito po mga kamanok, papakita ko po sa inyo. So tayo po is nagbabasa sa comment section. Lahat po ng inyong kino-comment dyan, nababasa ko po yan. Lahat ng inyong mga katanungan, nababasa ko po yan. At ito nga po, sasagutin natin dito sa ating video. Okay? So mga kamanok, ang katanungan ito ay galing kay Wendell Jancruta. Okay? Ano ba ang tamang pag-aalaga ng sisiw simula day 1 kasi? Yung akin, pagkatungtong nila ng day 20, nagkakaroon na sila ng bulutong sa mukha at nawawala na ng gana na kumain. Ano ang solusyon sana? Okay, so sinasabi ko sa inyo mga kamanok, vaccination is napaka-importante pagdating, sa ating mga alagang mga manok, sa ating mga alagang sisiw. Okay, yung ating mga malalaki ng manok, nasa edad na 7 months and up, kung sila is magkakaroon ng bulutong, okay lang po, hindi po ganun ka-stressful. Pero yung ating mga sisiw, pagdating nila ng day 20, oo, tama yung sinabi mo, day 20. Sabi ko sa inyo, pagdating nila ng day 20, nag-i-start na po silang magkaroon ng fowl pox. Kung nakalimutan mo o sadyang hindi mo binakunahan ng iyong alaga, expected natin na magkakaganyan. At bonus na lang mga kamanok kung sila is hindi magkakaroon ng fowl pox at hindi sila magiging affected kung sakali mang hindi kayo nagbakuna. Well, syempre, nandito nga ako para magbigay ng solusyon, magbigay ng tips para sa inyo. So, kung ang inyong mga alaga ay nagkaroon ng fowl pox, okay, medyo stressful yan, hindi lang sa manok, pati sa may alaga. So, ang gawin mo, kamanok, yung tubig sa spray bottle, okay, ito to. Saan ba yung aking spray? Ito na lang. Ito mga kamanok, maglagay kayo ng tubig sa isang spray bottle. Hindi ko sinabing ganito rin nalagyan ninyo, pero kung meron, pwede naman. So kahit na okay na spray bottle, maglagay kayo ng tubig mga kamanok at maghalo kayo ng isang takip ng Sunrox. Okay? So antibacterial po ang Sunrox na talagang makakapaglinis, okay, ng anumang surface, ng anumang ng anumang bagay. Makakapag-disinfect po ito ng anumang bacteria na meron sa isang surface. So, ang gawin nyo, haluin nyo lang po yon, then spray nyo lang po sa affected area ng inyong mga alagang sisiw. So, malaki po ang po pwedeng maitulong nitong solution na to, nitong tubig at saka Sunrox. Napakasimple at napakapayak lang mga kamanok ng instruction. Wala na kayong ibang gagawin pa. Maghalo lang kayo ng Sunrox sa tubig. Okay, sa loob ng bottle sprayer na ganito. So, gawin nyo yan mga kamanok sa loob ng 1 linggo, umaga at hapon. So, spray nyo lang po sa contaminated area ng inyong mga alaga at makikita nyo after 1 week, magiging maayos, magiging healthy, at muling manunumbalik ang ngiti, syempre, sa inyong mga labi. Pati sa backyard breeders, muli kayong sasaya. Makikita nyo, magiging healthy muli, magiging maayos, at talagang pasasalamatan nyo ako pagdating ng panahon. Okay? So, after nyong ma-spray yan, pwede namang, tuyuin nyo po ng basahan, or pwede namang hindi na mga kamanok. So, yung kanilang mga binte, spray nyo din kasi possible talaga na kagatin din yan ng lamok kapag kagabi. Okay? So, hindi naman po kagad na aalis yung aroma o yung amoy o yung scent ng Sunrox sa kanilang katawan. Kaya po kahit sila ay natutulog sa gabi,
hindi po magagawang puntahan ng mga lamok ang inyong mga alaga. Okay? So, sana Wendell, John Cruta, malinaw po tayo dyan, ano? Okay, so hanap pa tayo ng katanungan dito. Okay, ayan. Mega shoutout muna kay Aldrin Bohol. Ayan, baka sabihin naman, suplado tayo. Mega shoutout sa iyo. Okay, eto galing kay Carl Jan Narca. Ayan, so tanong niya, tips naman sir, sana okay sa next content mo, ano po ang dapat gawin sa mga lugon na mga manok? Ano ang dapat ibigay na pagkain para mabilis ang kanilang paglulugon? Okay? So, alam niyo naman, natural po sa ating mga alaga na sila ay dumaan sa process ng molting o yung paglulugon. Lahat po ng balahibo sa kanilang katawan is maaalis, magpapatak at mapapalitan. Yan po ay natural na nangyayari sa ating mga alaga. Part po yan ng kanilang pagiging manok, part po yan ng kanilang cycle, part po yan ng environment, mga kamanok. So, wag po kayong magtataka kung bakit yung inyong mga alaga ay nare-reset yung kanilang mga balahibo sa kanilang katawan. So, normal po yun, mga kamanok. So, paano ba yun mapapabilis? Kasi yung iba, medyo naiinip, medyo nagtatagal daw, ang tagal-tagal, kaya yung kanilang mga manok ay hindi kaagad maka-recover sa stress. So, ang gawin niyo po, mga kamanok, magbigay po kayo ng mais, okay? Dry feeding po sa kanila. So, ang mais po ay mainit sa katawan ng ating mga alagang mga manok. So, kapag po yan ay inintake ng ating mga alaga dahil nga medyo may warmth feeling sa loob ng katawan ng ating mga alaga, so mabilis po na mahihinog yung kanilang mga featherings at mabilis po ang paglaglag ng mga balahibo sa kanilang katawan. Okay? So, gawin nyo lang po yan hanggat hindi po nauubos ang balahibo sa kanilang sistema. Then, kapag tumutubo na po yung kanilang mga feathers, so magpapalit po kayo ngayon ng pagkain. Hindi po pwedeng ipagpatuloy yon kasi madadry up po ulit ng madadry up kahit bagong tubo pa lang. So, ngayon, ito na yung pagkakataon nyo para mag-switch, okay, sa high in protein foods. Kasi po, patubo na po yung kanilang mga balahibo. Kailangan na po nila ng support upang alalay sa mas magandang featherings na kanilang ipoproduce, mga kamanok. Okay? So, medyo iwasan nyo lang na magpaligo. Kung gusto nyo ng pabilis ang paglugon, okay, iwasan nyo po ang pagpapaligo. Kasi po ang pagpapaligo, mga kamanok, ay naibabalik po niya ang freshness ng balahibo, muli pong kikintab, at muli po itong magiging maayos. Kaya nga ay kikintab at magtatagal po lalo ang paglulugon ng inyong mga manok. Okay? So, mas mahalaga pa rin, mga kamanok, kung gusto nyo na mabilis na maglugon, bigyan nyo po sila ng mais, crack corn, makakatulong po yan sa kanilang sistema. Okay? So, next, hanap pa tayo dito ng katanungan. So, mega shoutout muna kay Lardy Jusana. Ayan. And also, mega shoutout din kay Gary Zaldi Galorport. Okay? Galorport. Ayan, mega shoutout po. Ano? Okay, so ito ay galing kay Raymond Lacandaso. Ayan, so good morning, Idol. Ano po ba ang po pwedeng, Idol, pwede po bang bigyan ng Jackie Oats ang ating 4 months old na mga baby stag? Salamat po. Yes, pwede na po. Ako po ay nag-i-endorse sa kanila. 3 months old, nag-i-start na po akong mag-endorse sa kanila ng fermented Jackie Oats. Kaya po napakahalaga niyan pagdating sa aking backyard. Yan po kasi ay source ng amino acid. Hindi ko na po kailangan bumili ng mga high in protein pellets na talagang tataas ng presyo. So instead, bumibili na lang po ako ng, ito, papakita ko sa inyo. Yeah. Ito, fermented Jackie Oats, mga kamanok. Yung iba, nagtataka, bakit daw po yung kanilang mga fine-ferment merong parasite. Okay? Pero ito pong akin, wala, mga kamanok. Wala po yung parasite. Okay, napakaganda po. Kita nyo? Yung iba kasi nagtataka, nagtatanong, nagugulat, bakit daw po bigla na lamang nagkakaroon ng uod, ng parasite yung kanilang fermented Jackie Oats. So sabi ko po, mga kamanok, sa inyo, lagi nyo pong isasalang-alang yung tubig na inyong inilalagay sa ganito. Hindi po pwede dyan yung mga tap water na galing lang sa gripo.
So, ang inyo pong ilalagay dyan is yung mga mineral water o kaya naman yung distilled water. So, talagang malinis na malinis po yung tubig. So, mapapansin nyo, magugulat kayo, aasim lang yung fermented Jackie oats pero hindi po sila babaho. Okay, hindi rin po sila nagkakaroon ng parasite ng uod gaya ng palagi niyong sinasabi sa akin. So, yun po yung susi doon, mga kamanok, tubig lang po. Tubig lang po, kahit hindi nyo nahugasan yung fermented, yung Jackie oats bago nyo ibabad, okay lang. So, mag-add lang kayo ng distilled o kaya naman is mineral water. Mapapansin nyo, hindi po yan magkakaroon ng parasite. Okay? So mga kamanok, sa pagkakataong ito, yan lang muna ang ating pag-uusapan. Sana kahit papaano ay makadagdag ito sa inyong mga kaalaman, sa inyong mga karanasan, at sa inyong mga idadagdag pa sa inyong pagmamanok. Sana ay ma-adapt ninyo kung ano yung sistema ko dito at sana ay kahit paano mapasaya ko kayo. So kung alam mong nakatulong ang video ito sa kagaya mo, sa mga newbie, huwag mo kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang chicken talk na maaari nating pag-usapan pa. Okay, so paano mga kamanok? See you for our next vlog. Paalam.